Good morning mga ka-memories! Ito na nga ang pinakaunang araw namin dito sa Pilipinas. Kagaya nga ng pinag-usapan namin mag-asawa, sabi ko sa kanya susulitin namin yung bakasyon namin dito. Unang araw namin ay naisipan ko nga na bisitahin yung lupa na nabili namin dito sa Pampanga. Iba pa rin kasi sa pakiramdam yung nakita mo yung properties na nabili mo. Sa ilang taon nga na pagkatrabaho namin sa Japan, talaga nagtipid talaga kami ng asawa ko, hindi talaga kami kumakain lagi sa labas. Kung gusto man namin kumain ng mga special na pagkain, si Binan talaga yung nagluluto. Yun naman kasi talaga yung goal namin dalawa, yung mag-ipon muna kami, mag-invest kami ng property. Para sabi ko kung magkakaroon na rin kami ng anak, nakafocus na kami sa kung ano yung mga pangangailangan niya. Malapit na nga kami dun sa pupuntahan namin. Kasama ko nga sa pagpunta yung asawa ko, yung brother-in-law ko, tsaka si Bianan. Syempre, excited din sila dun sa lupang nabili namin. Eto nga mga ka-memories, nandito na nga kami sa lupa na nabili namin dito sa subdivision sa Pampanga. Dahil nga medyo matagal na kami hindi nakauwi, dumami na naman ang mga damo. Kaya kailangan munang palinisan. Napabakod na namin itong lupa na nabili namin. Meron nga kaming 3 puno ng saging. Syempre napagdesisyonan ko na hindi na nga yan ipaputol kasi sayang din kasi kapag ka namumunga ito. Nakakatuwa nga kasi nung bago kami umalis, hindi pa talaga ito ganito ka-develop. Naayos na rin dito yung daanan ng tubig at plano pa nga ng owner nito na yung kaharap naming lote i-develop pa talaga nila kaya medyo mahal na rin yung presyo ng mga lupa dito. At eto na nga mga ka-memories yung kabuuhan ng lupa. We're so excited na ma-develop nito kapag ka nakapag-ipon-ipon po ulit. Nung una nga, plano pa nga sana namin bilhin yung katabi naming lupa. Kaya lang, nung fully decided na nga rin kami, hindi na namin nabili kasi meron ng bagong owner. Sa totoo lang, medyo maaga pa kasi makapag-decide kung talaga magpapatayo ka na ng bahay. Pero ang importante sa amin, nade-develop namin ng paunti-unti yung properties. Ang pinaka nagustuhan ko pa dito guys, ang lapad talaga ng daan dito. At eto nga guys, papakita ko sa inyo yung kabuuhan ng lupa. Halos lahat ng mga naninirahan dito ay napagawa talaga sila ng sariling bakod. Kasi nakita ko nga yung mga bahay dito, napakaganda, ang lalaki ng mga bahay nila. Eto nga guys, paalis na kami, hindi naman nga kami masyadong tumagal kasi sobrang init ng panahon. At dito nga guys, sa biyahe namin makikita ninyo dito kung gaano kagaganda yung mga nakatayong bahay dito. Nako, sana soon magkaroon din kami ng ganyang bahay. Ang kagandahan dito sa subdivision na to, malapit sa hospital, malapit sa grocery store. Paglabas mo, sentro na siya ng San Fernando. Hindi mo rin problema yung mga kainan kasi paglabas mo merong McDo, may Jollibee, at marami pang mga restaurant. Fast forward, medyo ginabi na nga kami at meron pa nga kami mga inasikaso. Bago nga kami umuwi, dumaan kami dito sa Mega World, capital town of Pampanga. Abay, napakalaki pala nitong Mega World. Ang pagkakaalam ko, marami mga bagong kondong itinatayo dito. Meron din sila dito mga kalesa, activities na pwede nilang may offer sa mga taong pumupunta dito. Oh, ayan nga, ang asawa ko, siya yung tour guide ko. Meron nga sila dito mga food stall kaya naisipan namin tumambay muna dito. Lalo na na-miss ko nga kumain ng fishball and squid ball. Ang sabi nga sa amin, kapag fully developed na tong capital town Mega World, lahat ng mga food stall na nakikita ninyo, aalisin na ito. Itong Mega World na to ay sobrang lapit lang dun sa property na nabili namin. Oh, tara, kain muna tayo. Bumili nga ako ng squid ball and fishball. Tsaka yung tawag sa amin na kwek-kwek. Eto nga si Biana, nag-enjoy na talaga siyang kumain ng balot. To be honest, hindi pa talaga ako nakatry kumain ng balot, pero sabi niya masarap nga daw. Kasama nga rin namin yung mga friends ng brother-in-law ko. Sobrang natatawa talaga ako sa kanila. Alam mo yung tipong kahit hindi naman sila nag-joke pero matatawa ka na. Sobrang na-enjoy ko nga tong araw na to. Bukod sa food trip, meron pa silang pa-music dito. Bago nga kami umuwi, nakita ko nga tong buy one take one na mango shake kaya bumili na rin ako. Eto nga, naglalakad na nga kami pa uwi. Ay grabe guys, sobrang init. Hindi naman nga kalayuan yung bahay nila Bianan kaya naglakad na nga lang kami pa uwi. Sinulit ko na nga yung araw dito na maglakad-lakad kasi bukas gagayak na kami papunta ng Bicol, Camarines Sur. So fast forward, umaga na nga, pumunta na nga kami nito ng SM Clark, Pampanga. Dito kami sumakay ng P2P bus going to Naiya International Airport, Terminal 3. Pagdating nyo dun sa Terminal 3, meron namang shuttle bus papunta ng Terminal 4. Kaya lang, napag-isipan nga namin na mag-taxi na lang kasi hindi namin alam kung anong oras dumarating yung shuttle bus. Eto nga guys, nasa Terminal 4 na kami. Punta na kami dun sa plane na sasakyan namin.
Eto nga mga ka-memories, nakarating na kami sa Naga Airport. Mabilis lang na naman yung biyahe. Sakto nga nung nakuha namin tong ticket, naka-promo, kaya nag-book na kami. 1 oras lang naman yung biyahe from Manila to Naga. Sobrang nagulat nga ako sa weather dito sa Naga. Sobrang init talaga. Nung pagdating ko, siguro mga 46 degrees yung init. Sobrang init talaga, as in alam mo yung parang ayaw mo na lang munang gumalaw. Kasi parang konting galaw mo, pagkapawisan ka na. So, dumaan muna kami dito sa restaurant na nirecommend sa amin kasi sabi nga nila, sobrang sarap nga daw yung mga ulam nila dito, yung pagkaluto. Yan yung tinapa rice, nag-order din kami ng sisig, tsaka pinakpet. O tara mga ka-memories, kain muna tayo. Kasi nung mga oras na talaga ito, sobrang gutom na ako. Hindi din naman kasi kami nag-breakfast bago kami nagbiyahe. Kasi ang plano ko nga, babawi ako ng lunchtime. Naparami ata yung kain ko. Sabi nga na nag-recommend nito sa akin, walang kupas nga daw. Matagal na kasi itong restaurant na ito dito sa Naga. Kahit nung nag-pandemic, talagang nakasurvive sila. At eto nga, natapos na kaming kumain, abay ubos nga lahat ng pagkain. Bumili na rin nga ako ng pizza para sa mga pamangkin ko. Medyo naabutan na nga kami ng ulan, pero okay na rin para medyo mapresko. So hanggang dito na lang muna mga ka-memories. Salamat sa suporta at abangan ninyo yung mga susunod pang mga video at yung pagpasyal namin dito sa Bicol, Camarines Sur. Matayorosh ko ne! Bye!